More than that, marami pa. There are others. Iba pang artista? Basta, there are others. Mula artista hanggang politiko na dadawit sa kaso. Dumarami na ang naisasangkot sa pagkawala ng mga sabungero. Not yet naming names ang DOJ, pero isang senador at 2 kongresista may kinalaman kaya. As the plot thickens, gumugulong na ang investigasyon. Isang malawak na sabwatan at malalim na misteryo. Kailan ba mareresolba ang kaso? Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Simulcast tayo sa DWAR Abante Radyo at 94.7 Mellow BFM. Ako naman si Willard Cheng. Mapapanood din tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74, Sky Cable Channel 33 at Samsung TV Plus. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. The plot thickens. Senador at 2 congressman sangkot din umano sa pagkawala ng 12-12 ng sabungero. Not for sale. FPRRD hindi ibebenta ang kanyang bahay sa Davao City. Update din sa kanyang love life, alamin. Pinarusahan ng Beijing dating Senador Francis Tolentino bawal na sa China at mga teritoryo nito. Sagot ni Tolentino, abangan. The feud is back. World's richest man Elon Musk binalaan ng mga sumusuporta sa spending bill ni US President Donald Trump. Mga subsidiyang natatanggap ni Musk, pinasisilip ni Trump. Good luck, Alex! Wimbledon main draw debut ni Pinay tennis star Alex Ayala. Mamaya na, kanyang katunggali ang defending champ agad. At Captain Ri is landing in Manila. South Korean actor Yoon Bin may meet and greet sa susunod na buwan. The plot thickens at nakalagad na rin ang 3 mambabata sa kaso ng missing sabungeros at maaaring may kinalaman daw ang krimen sa isabong operations. Narito ang agenda report ni Joash Malimba. Isang senador at 2 congressman ang itinuturong sangkot umano sa pagkawala ng 34 na sabungero. Ayon sa Politico.com, kasalukuyan ng vini-verify ni Justice Secretary Boying Remulla ang ilan sa mga revelasyon ng whistleblower na si alias Totoy. Ayon daw kay Totoy, kilala ang sangkot na senador sa kanyang mga isinasagawang outreach program. Ang 2 congressman naman, ilan umano sa funders ng isabong operations. Hindi pa raw sigurado kung ano talaga ang papel ng mga politikong ito sa pagkawala ng mga sabungero. Kahapon, kinumpirma ni Secretary Remulla na bukod sa lumulutang na alpha female celebrity, marami pa umanong high-profile individuals na sangkot sa krimen. Kabilang na riyan ang isang grupo ng mga pulis at ilang malalaking tao. More than that, marami pa. There are others. Iba pang artista? Basta, there are others. Ayon sa DOJ, patuloy ang isinasagawang case build-up para mapagtibay ang kaso laban sa mga itinuturong sospek, lalo na't makapangyarihan at maimpluwensya raw ang nasa ulo ng missing sabungeros case. Ngayong araw, sinabi ng Supreme Court na bukas ang kanilang tanggapan sa hiling na meeting ni Secretary Remulla. Matatanda ang sinabi ni SOJ Remulla na nais niyang makausap si Chief Justice Alexander Gesmundo para ilahad ang mga balakid na kinaharap ng ahensya sa investigasyon. Lalo na't inilahad ni Totoy na kahit SC, kayang maimpluwensya ng mastermind sa mga nawawalang sabungero. Nakipagpulong na rin daw ang DOJ sa ilan pang ahensya ng pamahalaan tulad ng PNP. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Gumugulong na rin ang investigasyon ng PNP sa pagkakadawit ng ilang mga pulis sa kaso ng missing sabungeros. Pero malaking hamon sa ngayon ang kakulangan ng ebidensya. Ang detalye sa agenda report ni Francis Polve.
Mahihirapang umusad ang investigasyon ng PNP Internal Affairs Service sa kaso ng missing Sabongeros. Aminado si PNP IAS Inspector General Attorney Brigido Dulay na kulang pa ang hawak nilang ebidensya. Sitwasyon po ngayon, para malinaw lang, ay wala pa pong inilalatag o inilalabas na affidavit itong sinasabing testigo na ito. Ano ang implikasyon nito kung wala pang affidavit? Dahil yung original na 7 na nasangkot doon sa missing Sabongero case na dismiss na. Itong bago na nasalaysay at bagong revelation nitong si Totoy ay nag-uugnay pa sa 20 pulis na sinasabing na nasangkot. At dahil kulang ang ebidensya, mahirap daw maituro ang mga sangkot sa kaso. Pero gumugulong na raw ang internal investigation. Tutulong din daw sila sa NAPOLCOM sa pagtukoy sa 20 pulis na dawit sa krimen base sa testimonya ng DOJ witness na si alias Totoy. Panawagan ni Attorney Dulay sa testigo magsampa ng formal na reklamo sa IAS laban sa mga umano'y sangkot na pulis. Kami po ay gumagawa na rin po ng tinatawag natin na investigation at case build-up base po sa mga dokumento na available na po ngayon. Hindi raw alam ng PNP IAS ang kinaroroonan ni alias Totoy at hindi rin daw ito nag-avail ng Witness Protection Program. Pero umaasa sila na makikipagtulungan ng whistleblower sa kanila para mapanagot ang mga pulis na sinasabi niyang may kinalaman sa kaso ng missing Sabongeros. Para sa Agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. Not for sale. Walang plano si FPRRD na ibenta ang kanyang bahay sa Davao City, salungat sa mga ulat. Ang detalye sa agenda report ni Edith Isidro ng Abante Radyo. Maring pinabulaanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ibibenta na ang kanyang bahay sa Doña Luisa Village sa Davao City. Ito ang sinabi ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte matapos bisitahin ang ama sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. May sentimental value raw ang property kay Tatay Digong bilang unang bahay na nabili niya gamit ang sariling pera. Personal naman ang milestone raw ito ng dating Pangulo, kaya hindi raw inilit go kahit na nakadetini pa siya sa malayong lugar. Nitong Sabado, kumalat ang larawan ng Duterte House, may nakadikit na tarpaulin na for sale, pero kinabukasan nawala na ito. Sabi pa ni Pulong, ibang property ang sinasabi ng longtime partner ni FPRRD na si Hanilet Abansenya na balak na niyang ibenta. Mo doon ay pinakaunan yung balay, si Hanilet na mo doon pagaling yung balay, dako daw. Sa pagkakaroon, ang among inahan, si mama namo, ni sulti gyud nga og pohon, og kaluyan sa Ginoo makagawa siya, dito na siya papuyon sa balay namo. Mayroon naman daw si Hanilet na malalaking bahay at hindi raw ang kilalang bahay na tinitirhan ni Duterte kung saan itinorpan niya dati si Japanese Prime Minister Shinzo Abe at asawa nito. Sana raw mapawi pa ang mga usapan na hindi pagkaunawaan ng pamilya nila sa isyu ng ari-arian. Sa gitna naman ng online speculation na personal na buhay ni FPRRD, direktang sinagot ni Pulong ang pag-link sa kanyang tatay sa isang ma'am jazz. Kuan daw, sa iya daw, mga common law wife na insulti. Katong kang ma'am jazz, anak siya nga, wala mo daw sila yung relasyon ni ma'am jazz kay di mo daw sila igagaw. Di mo sila isuon, so wala daw sila yung relasyon. Sa tanang uyab ko daw niya. Sabi raw ng dating Pangulo, wala silang relasyon dahil hindi naman sila magkadugo o magpinsan. Pabiro pang sabi ni Pulong, hanap na lang daw ng tatay niya na isang girlfriend na kung maraming credit card. Indikasyon raw ito na hindi pa rin nawala ang pagiging romantiko at palabiro ng 80-year-old na dating Pangulo. Maayos din ang kalagayan ni FPRRD na inilarawan ng anak bilang kalmado at tahimik sa kanyang detention facility. Nagpasalamat din daw si Duterte sa mga taga-suporta at wag raw siyang problemahin dahil tanggap raw niya ang kanyang kapalaran. Para sa Agenda, Edith Isidro, Abante Radyo, Davao. Tinuligsa ng Office of the Vice President ang front page story ng isang pahayagan ngayong araw.
Nakasaad kasi rito na tutol si VP Sara sa pagbebenta ng bahay ng kanyang ama sa Davao City dahil gusto niya raw itong gawing museum para sa kanilang mga taga-suporta. Giit ng OVP, false, fabricated at walang factual basis itong ulat. Habang bukas ang bise na i-welcome ang publiko sa bahay ni FPRRD, wala raw siyang naging pahayag tungkol sa bentahan. Nananawagan ngayon ng OVP sa pahayagan na maglabas ng correction at erratum. Far from over ang bangayan ng Malacanang at ni VP Sara sa pinakahuling batuhan ng tirada. Kalkala ng trabaho ang hamon ng magkabilang panig. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Ayon na rin sa RA 6713, public office is a public trust. So dapat ipalam ano ang naging magandang resulta sa pagtatrabaho. Kung walang mai-report, baka walang natrabaho. Huwag nang magpaligoy-ligoy pa. Sa ilang linggong batuhan ang tirada ni Vice President Sara Duterte at ng Malacanang, isa lang daw ang tanong ni Palace Press Officer Claire Castro. Nasaan ang ebidensya na talagang nagtrabaho ka? Nitong Hunyo kasi, inamin ng bise na personal trip ang kanyang pagpunta sa Australia at Malaysia. Pero dahil siya naman daw ang nagbayad ng trip expenses, wala raw siyang responsibilidad mag-disclose ng impormasyon. At bukod sa perfect example daw ng isang bobo ang pahayag ng palasyo tungkol sa kanyang mga biyahe, hindi siya kundi ang gobyerno ang nagtatago sa mga issue. That is political scapegoating. Yung wala kang ginagawa, so magtuturo ka na lang ng ibang tao para makalimutan yung kawalan ng proyekto, kawalan ng programa, kawalan ng kaayusan sa ating bansa. Ang buwelta naman ni Yusek Castro. Ang kakulangan po sa kaalaman sa batas, sa ethical standards ay hindi po maikukubli sa pagmumura o pang-iinsulto. Simple lang naman po, bakasyon o trabaho. Siya naman po ang nagbanggit na nagtatrabaho. Not on a holiday. So kapag nagtrabaho, dala ang posisyon, dala ang bandera ng Pilipinas, may official functions. Naninindigan pa rin ang bise na political persecution ang kanyang impeachment. Sa usad ng trial, malapit-lapit na ang inaasahang appearance ni VP Sara sa impeachment court at ang presentation of evidence and arguments. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Dating Senador Francis Tolentino, pinatawan ng sanctions ng China. Bawal nang pumasok sa China, Hong Kong at Macau si Tolentino dahil sa umano'y mga mapanirang pahayag niya laban sa Beijing. Ipinagtibit balikat lang ito ng dating senador at tinawag pa niyang badge of honor. Giit din niya, no foreign power can silence me or weaken my resolve to uphold our sovereignty. Si Tolentino ang nanguna sa investigasyon sa umano'y pang-espiya ng mga Chinese sa Pilipinas. Siya rin ang sponsor ng panukala para sa pagtatatag ng Philippine Maritime Zones sa West Philippine Sea. May panibagong world war ang Pilipinas at China. Bukod sa sigalot sa laot, pinagtatalunan na rin ang tinaguriang floating shabu. Ang detalye sa agenda report ni Francis Folve. Nagpatutsadahan na naman ang China at Pilipinas. Sa gitna ito ng tensyon pa rin sa West Philippine Sea. At sunod-sunod na pagka-recover ng mga shabu sa karagatan ng Pilipinas na mayroon umanong mga Chinese marking at hindi malayong galing sa China. Sa nilabas na pahayag ng Chinese Embassy sa Maynila, itinatanggi ng Beijing ang sinasabi nitong malisyoso at walang basihang paratang ng ilang military personnel ng Pilipinas. Na-call out ang Navy spokesperson for the West Philippine Sea na si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad dahil sa kanyang sinabi noong June 24. Historically, there have been instances of large holes of illicit drugs apprehended in the maritime domain, confiscated in our seas that had markings that appear to be Chinese characters. We don't have to look far. From the side of law enforcement, they look for evidence. On the military, we look for indicators.
it appears that it is not far-fetched that this could be another effort of the Chinese Communist Party to undermine the future generation of Filipinos upang sirain ang kinabukasan ng isang bansa, buhusan mo ng maraming illicit na droga, illegal na droga, para ang kabataan ay masisira ang tamang pag-iisip. Hindi malayo na gagawin sa atin o ginagawa sa atin yan. Sagot ng China, sila ang isa sa mga bansang may pangil kontra droga. Sila rin daw ang isa sa may pinakamagandang counter-narcotics track record sa buong mundo. Di rin ligtas si Defense Chief Gibo Chodoro matapos raw banggitin ng kalihim na no country in ASEAN is subjected in all fronts by China but the Philippines. Banat ng Chinese Embassy, hindi ito nakakatulong sa problema ng bansa at makakaapekto ito sa pagresolba sa sigalot sa laot. Sagot ni Secretary Gibo, pag nahuli ang China, ang sagot nila lagi ay buga, no? Buga. Yung mabuga at ngunit yan na lang ang ginagawa nila palagi. Ngunit itong buga na ito ng China, dahil nahuli sila, hindi galing sa bibig ito. Galing sa ibang parte ng katawan na bumubuga, hindi sa bibig. Una na ring na-call out ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang isang China-owned media sa pagpapakalat ng umano'y propaganda video laban sa kanya noong ginanap ang Shangri-La Dialogue sa Singapore. Target daw ng mga ganitong propaganda ang pag-discredit sa AFP at maliitin ang posisyon ng bansa sa West Philippine Sea. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionaire News Channel. Tila puro pasabog ang laman ng mga State of the City address ng nagbabalik na Manila Mayor Isko Moreno. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon. Live mula sa Maynila. Paulo, gaano katagal inabot yung address ni Yorme? Naku Pinky, umabot ng lagpas 1 oras itong pagpapaliwanag ni Manila Mayor Isko Moreno sa naging estado ng lungsod ng Maynila. Kanyang ibinuking na umabot na sa lampas 10 billion pesos ang utang ng lungsod, kabilang ang utang sa basura, gamot, office supplies at iba pang essentials. Matindi ang banat ni Domagoso sa kanyang dating governance partner na si former Mayor Hani Lacuna dahil umano sa fiscal recklessness ng kanyang administrasyon. Magkano ang utang natin o babayaran natin sa basura? 950 million. So, lumalabas, dala ng pagkakataon, ipinagpatunay ng sitwasyon kung sino ang tapat at totoo. Ibinuking din ni Domagoso ang 3 dating opisyal at dati rin niyang appointee na di umano'y nagbulsa ng bilyong-bilyong pera o bilyong-bilyong pisong pera tulad ni na dating Special Projects Head Joy Dawis Asuncion, dating Public Employment Service Office Head Fernan Bermejo at ni dating Secretary to the Mayor Marlon Lacson. Sinabi din ni Domagoso na pansamantala munang ibababa ang allowances ng senior citizens na dinoble ng nakaraang administrasyon. At pinirmahan din Pinky ni Yorme yung 20 executive order na kanyang ipatutupad sa lungsod. Kanina rin nakausap natin si Manila Mayor Isko after nung kanyang isinagawang State of the City address. At tinanong natin, paano nga ba niya planong bayaran itong 10.2 billion pesos na utang ng lungsod? Tinanong ko siya kung ano yung kanilang gagawin. Sabi niya, abangan na lang daw ang susunod na kabanata at maging target ngayon na mapanormalize yung koleksyon ng basura dito sa Maynila. Samantala sa isang eksklusibong text message na nakuha ng Billionaire News Channel mula kay Architect Joy Dawis Asuncion, sinabi niya na sasagutin nilang 3, sina dating Peso Head Fernan Bermejo at dating Secretary to the Mayor Marlon Lacson, yung mga aligasyon na ibinato ni Domagoso sa kanila. Balik sa'yo, Pinky. Paulo, anong sinabi nila? Kailan daw nila sasagutin itong mga naging akusasyon ni Yorme laban sa kanila?
Ang sabi nila, Pinky, they will answer these allegations point by point sa takdang panahon. Dahil kanina pagkatapos nung speech ay nakita natin, pinakita pa yung kanilang mga muka at kung magkano yung allegations na kanilang di umano'y pera na kanilang nakuha from the City Treasury na nag-cash advance. Meron pang isang opisyal na pinangalanan, si Jonathan Garzo, na kumuha umano ng 132 million pesos in just one day. Patuloy naman natin kinukuha yung side niya sa ngayon, Pinky. Maraming salamat, Paolo Barcelon. Nag-uulat ng live mula sa Maynila. Sports news naman tayo. All eyes ang tennis enthusiasts kay Filipino phenom Alex Ayala para sa kanyang main draw debut sa Wimbledon ngayong gabi. Makakaharap ng 20-year-old star ang defending champion na si Barbora Krejcikova mamayang alas 8:30 Philippine time. Sa ngayon, nasa 56th place si Ayala sa world rankings matapos ang kanyang incredible performance sa Eastbourne Open kung saan siya rin ang kauna-unahang Pilipino na nakaabot sa WTA final. ₱1,000 monthly allowance para sa mga estudyante isinusulong sa Kamara. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Martes. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa eastbound lane. Green and go naman ang westbound lane. Ilang minutong naantala ang operasyon sa NAIA Terminal 3 kaninang hating gabi. Paliwanag ng Immigration Bureau, kinailangan kasing i-update ang sistema. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Umabot sa labas ng Immigration Office ang pila ng mga pasahero sa NAIA Terminal 3 hating gabi ng Martes. Pansamantala kasing naantala ang operasyon, pero pagtitiyak ng Bureau of Immigration, walang dapat ipangamba ang publiko. 8 minutes daw ang pagkaantala at yan ay dahil nag-update sila ng system para sa pagsisimula ng 14-day visa-free entry ng Taiwanese nationals na nais bumisita sa bansa. Wala pong naging aberya during this period. Nakita po natin na naging smooth naman ang operations natin. Tinigil lang po natin bahagya upang i-accommodate itong bagong-bagong launch na visa-free entry ng mga Taiwanese nationals. Una nang inanunsyo ng Manila Economic and Cultural Office ang abiso. Kasunod ito ng 1-year extension na binigay ng Taiwan sa visa-free entry scheme para naman sa mga Pilipinong turista. Target ng BI dito na higitan pa ang naitala nilang higit 230,000 na Taiwanese arrivals noong nakaraang taon.
tingin natin mag-i-increase yung turismo natin, particularly for Taiwanese nationals, kasi dati-rate they would still be required to secure an entry visa. But ngayon, they have 14 days to visit the different tourist attractions of the country. Lahat ng paliparan sa bansa ang nag-update ng kanilang system. Minimal lang daw ang naging epekto sa mga biyahe dahil isinagawa raw ito sa off-peak hour. 1 taon ang itatagal ng visa-free entry o hanggang June 30, 2026. Tanging ang Taiwan passport holders na bibisita sa bansa ng higit sa 14 na araw na lang ang mangangailangan ng visa at iba pang kaukulang mga dokumento. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Isinusulong sa Kamara ang pagbibigay ng 1,000 pisong monthly allowance sa lahat ng estudyante sa panukalang batas ni Batangas Congressman Leandro Legarda Leviste entitled sa allowance ang mga kinder to college students sa private at public schools. Dapat lang ay present ang estudyante in more than 80% of their classes every month o ayon sa itinakda ng DepEd at CHED. Digital cash transfers daw ang magiging distribution method. Ibibigay naman sa mga magulang o guardian ang allowance ng mga mag-aaral na below 18 years old. Git ni Leviste, dapat tustusan ng pamahalaan ang programa nang hindi kinakaltasan ng pondo ang ibang existing programs. Kahit na mangutang pa ang ating bansa para palakihin pa ang suporta para sa edukasyon dahil ang mga estudyante ngayon ang mga magbabayad naman po ng buwis sa mga darating na mga taon. Hindi pa man nagsisimula ang boxing, tila tapos na ang laban para sa House Speakership. Sure win na raw kasi ang incumbent speaker na si Martin Romualdez. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Nananatili pa ring frontrunner si incumbent House Speaker Martin Romualdez sa labanan para sa liderato ngayong 20th Congress. We are certain that supermajority of the incoming 20th Congress supports Speaker Martin Romualdez. And I've been interviewed several times, even at the exception of the 20th Congress. During the oath-taking pa lang at proclamation ng mga members ng 20th Congress, nakita ko yung malakas na suporta talaga kay Speaker Martin Romualdez. And all major political parties, including ours, the Party-less Coalition, I think 57 or 58 of us are supportive of the Speaker Martin Romualdez. Isa si Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin sa mga unang pumirma ng Manifesto of Support para kay Romualdez, na ayon sa huling datos ay nasa 283 na. Kaya inaabangan din daw ni Garbin ang paghahalal ng 20th Congress House Speaker para matugunan na ang mga issue tungkol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Isa na nga rito ang hinihinging certification mula sa 20th Congress na willing silang ipagpatuloy ang impeachment proceedings. On the 20th Congress, let's see, tingnan natin kung ano yung direksyon ng House leadership. But of course, I belong to the majority. So any decision that the majority will make, I will support the same. So let's wait for the Speaker to be elected and we can discuss those issues. Isa rin sa mga inaasahang mapag-uusapan sa pagbubukas ng 20th Congress ang Open BICAM campaign o ang mga panawagang buksan ng bicameral budget deliberations sa publiko for transparency. Well, I totally agree. As I've said, it is enshrined in our Constitution. Utos naman talaga ng saligang batas na lahat ng bagay that affects public interest ay dapat bukas yan sa ating publiko. Dati na ring nabanggit ni Romualdez na mas magiging open for public scrutiny ang pagsasaayos ng national budget kung may real-time access through live streaming ang publiko at iba pang stakeholders. Dagdag pa niya, transparency and accountability must be the cornerstones of the budget process, kaya suportado niya ang Open BICAM campaign.
Formal na magko-convene ang 20th Congress sa kanilang first session day ngayong July 28, kasabay ng 4th State of the Nation Address. Dito rin natin malalaman kung talaga bang si Romualdez pa rin ang pulso ng Kamara. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Now is the time to invest in the stock market. Yan ang mensahe ni PBBM sa publiko, lalo na't mas mababa na ang stock transaction tax. Matapos bumisita sa Philippine Stock Exchange, nagpunta rin ang Pangulo sa Villamor Air Base para sa 70th anniversary ng Philippine Air Force. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. 3, 2, 1! A historic first for the Philippine market. Pinangunahan ni President Bongbong Marcos ang special bell-ringing ceremony ng Capital Markets Proficiency Promotion Act o CIMEPA. To ensure the successful implementation of this reform, I direct the Securities and Exchange Commission to streamline its procedures, remove bureaucratic bottlenecks, reduce transaction costs within its control. Ang batas na ito, parte raw ng goal ng gobyerno na pataasin pa ang ranking ng Pilipinas sa international business scene, alinsunod sa Ease of Doing Business Act of 2018. Ayon sa Pangulo at sa PSE, kailangang sabayan ng bansa ang nagbabagong panahon. Mula PSE, diretso sa Villamor Air Base si PBBM para sa 78th anniversary celebration ng Philippine Air Force. Focus PAF at 78 demands us all to continue fulfilling this mandate with clarity of purpose and conviction. It is a reminder to stay committed to our mission, one that is strengthened with enhanced capabilities and enduring values. So I say this with great pride. The Philippine Air Force is a force on its own right. Pinarangalan din niya ang mga outstanding Air Force unit at personnel. Ibinida naman ng Air Force na sa 95 maritime patrols nila, mayroon silang na-track na 11,905 foreign vessels at 829 unknown air tracks. At sa 78th year ng Air Force, mayroon na raw silang kabuang 905 total flying hours dedicated sa humanitarian assistance and disaster response. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Umaasa ang pamahalaan na dadami na ang mag-i-invest sa stock market dahil sa Capital Markets Efficiency Promotion Act. Paano nga ba ito gagana? Alamin sa agenda report ni Sujin Kim. Isang malaking hakbang ang ginawa ng pamahalaan para baguhin ang landscape ng stock market sa Pilipinas. Mas murang buwis, mas malinaw na regulasyon at mas malawak na access para sa nais pumasok o mag-invest. Ang stock transaction tax na dating 0.6% ginawang 0.1% na lang. Halimbawa, kung meron kang 100,000 peso na trade, imbis na 600 pesos ang ibabawas sa tax, 100 pesos na lang. Malaking tipid ito para sa mga baguhang investor. In theory, it should improve volumes, at least over time. Lowering your transaction cost will allow you to actually trade at a healthier pace, right? Because you have a lower cost. Ayon sa isang brokerage firm, ito ang pwedeng magpalakas sa activity ng retail investors. So you don't need a larger user base because that user base will now trade more because they can now make money at a shorter period of time. So that's essentially what's happening here. So your current base can effectively double their trading. Now imagine if that base starts to make money, they start talking to other users, they start, flexing how much they've done in terms of the stock market, and that now can create new users. Hindi lang stock traders ang makikinabang, ibinaba rin ang documentary stamp tax o DST sa mga bagong shares na mag-IPO. Mula 1% ngayon ay 0.75% na lang. So there's a reduction in the cost of raising capital. So some way, somehow, it's also going to ease pressure in terms of pricing, let's say IPOs. Hindi lang ang mismong trader ang makikinabang sa mas mababang DST, pati ang mga kumpanya inaasahang maeengganyo na mag-list sa PSE. Pero kahit welcome ang CIMEPA, aminado ang industriya na may malaking hamon pa rin. Ayon sa mga brokerage, masyado pa ring maliit ang user base sa Pilipinas at may limitasyon pa rin pagdating sa awareness at confidence sa merkado. Effectively, half your cost will be now cheaper. Matutuwa ka di ba? Mag-i-invest ka. Kasi mas may chance para kumita, mas may chance para palaguin yung pera mo, no? Ngayon, to a person na never invested, wala yun sa kanya. Ano ba yung
0.6, 0.1, di ko nga alam kung ano, what are these costs. So, it's an awareness game. Kaya mahalaga ang push para sa financial literacy at awareness. Mahalaga rin daw na positibo ang economic outlook. No matter how low trading costs or raising capital costs would be, if general economic sentiment is still somewhat pessimistic because of, let's say, risks and uncertainties, then investors' appetite for risky assets may still not be that much. Sa panig naman ng Financial Executives Institute of the Philippines, buong suporta ang ibinibigay nila sa CIMEPA bilang hakbang tungo sa mas malawak na investment participation. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Mas pinabilis na response sa emergency cases ang ipinatutupad ng isang private hospital. Kaya ang serbisyong ito target na rin ng DOH sa lahat ng ospital nito sa buong bansa. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. Time is of the essence in an emergency. Kaya naman ang dating 8 to 12 hours na paghihintay sa emergency room, pinaiksi ng 4 na oras sa isang malaking ospital sa Ortigas. Ang kanilang 4-hour promise, wala nang mahabang paghihintay, kalituhan o kaguluhan dahil maayos at mabilis na ang sistema. Emergency medicine doctors na rin ang tatao sa upgraded ER para mas mabilis na ma-assess ang kondisyon ng pasyente, malapatan ng lunas at makapagdesisyon agad kung pwede nang umuwi o kailangang i-admit. Ang kadalasang nagpapatagal sa ER ay ang paghihintay sa resulta ng mga laboratory at iba pang tests, pero iba na ngayon. We instituted the use of the point-of-care testing. So, first and foremost, we emphasize on the clinical practice guidelines. So, we just request what is needed, that's one. And second is we resorted to the use of the point-of-care testing that in a few minutes, all the chemistry and high sensitive like COP-I are already available. Base sa initial assessment sa triage, ang pasyente ay dadalhin sa urgent care area kung kailangan ng agarang atensyon pero hindi naman kritikal. Sa non-urgent area naman kapag kaya ng pasyente. Pero kapag life-threatening ang kaso gaya ng atake sa puso, stroke at sepsis, dapat nasa emergent area sila. Para sa mga inaatake dahil sa blocked arteries, maaari daw matanggalan ng bara sa loob lamang ng 60 seconds. May TMC Brain Attack Team naman para sa stroke. May Mental Health High Dependency Secure Area, Trauma Room at syempre Isolation Room para sa mga nakahahawa. Ayon sa pamunuan ng TMC, hindi naging madali ang pagbuo ng Expanded Emergency Care Unit. Matagal itong pinagplanuhan at ginastusan. It really requires all the doctors to collaborate with the ER, right? It really requires doctor-led triage. It really requires having access to streamlined processing around lab tests and radiology tests. So X-rays and CTs have to also happen more quickly, right? It really requires you to have the beds available, to have the space available. And if all those things work together, then you can successfully achieve a 4-hour waiting time. But they literally have to all come together in one way. Otherwise, it's very, very difficult. Malapit kay Health Secretary Ted Herbosa ang Emergency Care Unit bilang isa ring emergency doctor. Gusto niyang gayahin ang sistemang ito sa lahat ng mga ospital ng DOH. They declared publicly that they will be, if you have an emergency, your processing time from the entry to the door to the rooms is 4 hours, and they have an average now of 3 hours 49 minutes. I'm thinking I should impose the same kasi Pilipino pa rin yan eh. We should give them the best health emergency care possible. So I can impose that in the 87 DOH hospitals. Ang Expanded Emergency Care Unit ay makikita na sa lahat ng branches ng ospital na ito sa buong bansa. Handa rin daw sila makipagtulungan sa pamahalaan sa pagsasaayos ng mga emergency rooms. Para sa mga pasyente pa rin, ang mga inisyatibong gaya ng emergency care expansion para tumaas ang survival rate at mapagaan kahit papaano ang proseso ng mga tumatakbo sa ER dahil kailangan ng agarang medical attention. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
Off to a running start ang 20th Congress. Kanya-kanyang mga senador sa paghahain ng kanilang priority bills. Mula sa tax and online gambling reforms hanggang sa marijuana legalization, isinusulong yan ng mga bago at nagbabalik na senador. Narito ang agenda report ni Hannah T. Isa ka ba sa sumasakitang ulo sa laki ng tax na kinakaltas sa sahod mo? Good news, dahil Ginhawa Act ang isa sa unang bills na hinain ni Senator Win Gatchalian ngayong bukas na ang 20th Congress. Sa ilalim nito, ang kumikita ng 400K annually pababa, exempted na sa income tax. Sa train law kasi, nasa 250,000 lang ang annual income na exempted. Ang bonus na umaabot sa 250K, exempted din. Pati overtime, night differential at hazard pay, hindi na rin babawasan. Dahil hazardous yung trabaho mo, pero kakaltasan pa ng gobyerno. Di ba? Kaya nga binibigay yan dahil delikado yung trabaho mo, dapat hindi nakaltasan ng gobyerno. At kung nasa restaurant ka naman, worry no more dahil sinusulong din ng panukala ang exemption sa income tax ng service charge. Kasi yung service charge natin equivalent to tips. No? So, and tips naman ay kusang loob yan na binibigay sa mga waiters. Isa pang priority bill sa Senado, ang paghihigpit sa online gambling. Nakatanggap ng report si Gatchalian na maski bagets, sumasalang na raw sa pagsusugal online. Kaya sa panukala, kailangan 21 years old and up lang ang pwedeng makapag-register at ang minimum bet 10,000 pesos. Wala pa raw kasing floor price pagdating sa online gambling. Hindi na rin pwedeng gamitin ng mga e-wallet sa pagtataya. At kung isa ka sa mga nakakakita ng advertisements, mapa-online man o sa billboard, layunin ng legislation na pagbawalan ang celebrity endorsers at pagtanggal sa ads sa mga establishment. Pag nagpabaya ang regulatory agencies, pwede silang kasuhan o tanggalin sa trabaho. Kabilang sa online gambling ang e-sabong. Kasi ako personally, I'm against e-sabong. No? Dahil talagang nakita naman natin yung nangyari nung inalaw in e-sabong. Ganito rin ang isa sa legislative push ni Senator Joel Villanueva dahil naalarma siya sa easy access ng online sugal sa mga bata. Bisyo na nagpo-promote ng greed, bisyo na nagpo-promote ng instant result na kailangan pagtaya mo, mananalo ka, huwag ka nang magsipag, huwag ka nang mag-aral, tumaya ka na lang ng tumaya. So ito yung dahilan kung bakit natin na pinupush ito. Isa pa sa big push ni Gatchalian ang 3-year college degree. Sa panukala, hindi na mag-GGE o General Education subjects sa college. Lahat ng mga ito ibababa sa senior high at diretso na agad sa major subjects ang college students. Ang marijuana legalization isusulong din sa Senado. Ni-revive ni Senator Robin Padilla ang push niya sa pagpayag sa medical access sa cannabis. Expanded dito ang research sa paggamit ng marijuana at strict penalties sakaling may lumabag. Hindi umusad ang bill na yan sa nakaraang kongreso. Isa pa sa priority bills ni Padilla ang pagbabawal sa political dynasties, ang matagal at mainit ng issue na never na-enforce through law. Target naman ni Senator Erwin Tulfo na pigilan ang potential conflicts of interest sa gobyerno. Gusto niyang ipaban ang mga opisyal at immediate family members nila sa pagmamay-ari at pagkontrol ng anumang public utility habang nasa pwesto. This is serious. Okay? This is an issue. Tali ang kamay ng gobyerno pag yung may-ari ng utility sa isang lugar ay isang government official, isang politiko, isang mayor, governor, what have you, congressman. Ang sino mang di makapag-divest within 60 days, papatawan ng multa, forfeiture of interests, o mas malala, ang dismissal o disqualification nila. At bilang staunch critic ng national budget ngayong taon, gusto namang isulong ni Senator Ping Lacson ang public participation sa usapin ng budget. Para pigilan na ang closed-door meetings, gusto niyang mag-participate ang civil society organizations, mapa-national, provincial o barangay level man na budget. Sa kanyang panukala, pwede ring makapag-submit ng sariling budget opposition paper ang mga CSO.
Round 1 pa lang yan ang filing ng priority bills dito sa Senado. Ang round 2 magaganap next week. Ngayon, mapabago o veteranong senador pinayagang makapaghain ng kanilang priority legislation sa pamamagitan ng raffle system, hindi sa seniority. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Umingay na naman ang usaping may tampuhan. Sina Catherine Bernardo at Alden Richards. Kinilala ang dalawa bilang phenomenal box office queen and king of Philippine cinema sa katatapos lang na 53rd Box Office Entertainment Awards. Pero hindi dumalo si Catherine sa event habang hindi naman binanggit ni Alden ang kanyang Hello Love Again co-star sa kanyang acceptance speech. Bago ito, maraming Kathden fans din ang nag-alala nang tila hindi nagpansinan ang dalawa on stage sa isang fashion event noong Marso. Una nang napabalitang binasted umano ni Catherine si Alden. Wala pang pahayag ang dalawa tungkol sa mga issue. They're back at it. Not the bromance nga lang dahil may public spot na naman si US President Donald Trump at tech billionaire Elon Musk. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo. Sa EDSA Mega Mall naman, mabigat ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Back on the offensive, ang world's richest man na si Elon Musk, patatalsikin daw niya ang mga mambabatas na sumusuporta sa spending bill ni US President Donald Trump, ang panukala na sumira sa bromance nilang dalawa. Matapos manahimik ng ilang linggo, bumanat ulit ang ultra-bilyonaryo habang tinatalakay ang bill sa US Senate. Bago umexit sa White House noong Mayo, pinamunuan ni Musk ng Department of Government Efficiency na binuo ni Trump para puksain ang red tape at wasteful spending sa gobyerno. Hindi naman nagpatalo si President Trump sa mga batikos ni Elon Musk. Ayon kay Trump, si Musk ang may pinakamalaking natatanggap na subsidiya. At kung wala ang mga ito, posibleng magsara na raw ang kanyang mga negosyo. At malaking pera ang matitipid ng Amerika. Kaya tingin ni Trump, dapat na itong silipin ng Department of Government Efficiency. Agad ding sumagot ang tech billionaire at hinamon ang Pangulo na putulin na ang kanyang mga subsidiya. No verdict reached sa unang araw ng jury deliberations sa sex crimes trial ng disgraced hip-hop mogul na si Sean Diddy Combs. Naharap si Combs sa life sentence dahil sa aligasyong pinwersa niya ang kanyang mga dating girlfriend na makisali sa drug-fueled sexual acts na kung tawagin ay freak-offs. Naghain na ng not guilty plea ang 55-year-old former billionaire sa charges of racketeering conspiracy, sex trafficking, and transportation to engage in prostitution. Dalawa sa dating mga girlfriend ni Combs ang tumestigo laban sa kanya, sina Filipino-American Cassie Ventura at isang alias Jane. Nakakulong si Combs sa Brooklyn simula nang arestuin siya last September 2024. Total ban sa Pogo at
paninindigan sa West Philippine Sea. Ilan lang yan sa laman ng ikatlong zona ni PBBM. Matapos ang isang taon, tuluyan na nga bang natuldukan ang operasyon ng mga pogo at hindi na ba hinaharas ng China ang mga mangingisdang Pilipino? Ilan sa mga nabanggit sa SONA ang nagbunga nitong nagdaang taon. Ang pinakapinalakpakang bahagi sa talumpati, sinundan ng isang executive order ang pagpapasara sa mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO dahil sa mga idinulot nitong iskandalo at krimen. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalapastangan sa ating bansa. Effective today, all POGOs are banned. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operations of POGOs by the end of the year. Para sa political analyst at dean na si Gary Junicio, hamon pa rin na tiyaking mabura ang natitira pang impluwensya ng POGO, lalo't buhay pa rin ang mga scammer at nagpapakalat ng maling impormasyon sa internet at social media. Makita mo maigi, paano yung winikin din ng POGO operators, hindi lang yung ating moral value, yung ating fiber ng ating society, yung moral values, etc., but also yung ating democratic institutions. We already found out in the case of Alice Guo and other individuals who are basically used by China, and or among other states who are interested in this issue, to penetrate yung ating democratic institutions. Kaya kabigyan yung malign influence, how POGO finance, for example, of proliferating information that are against to the interests of our country. The tentacles of POGO are still here. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. Ito ay Ang pahayag na ito ni PBBM tungkol sa West Philippine Sea, naramdaman sa serye ng pinaigting na pagpapatrolya at resupply mission para igiit ang karapatan ng bansa sa gitna ng patuloy na agresibong aksyon ng China sa dagat. The position of President Ferdinand Marcos Jr., especially on the continuing stand on the West Philippine Sea, is clearly supported by almost all the government, so DFA, DND, yung Coast Guard, they have a clear directives of protecting our sovereign rights and mainstreaming this issue with like-minded states, Kaya marami rin tayong mga alyadong mga bansa na talagang sumusuporta sa usapin na to. Pero umaaray pa rin ang mga mangingisda. Dahil nakaharang ang China sa Scarborough Shoal, mas kaunti ang nahuhuling isda ng mga Pinoy at mas kaunti ang kitang naiuwi sa kanilang mga pamilya. Well said. Well, that is beside the point. Sa totoo lang, batay sa assessment na ginawa namin kasama ang mangingisda, ang pagkakaroon ng mga military exercise ay nagdulot lalo ng kahirapan sa mga mangingisda natin, lalong-lalo na yung kumikilos sa West Philippine Sea. Bakit kamo? Unang-una, mas tumindi ang harassment. Sila ang napagtuunan ng Chinese Coast Guard at Chinese militia. Hindi na sila makalapit sa Scarborough Shoal na ito ang kanilang traditional fishing ground. Pag nahuli sila na nasa panatag, alam natin, pinapalakad sila sa coral reefs. Kaya sugat-sugat ang kanilang mga paa. This is barefoot, ha? Kaya sugat-sugat sila, halos hindi na sila makalakad at nagkakapeklat sila pagdating nila sa kanilang village. Yun yung una. Pangalawa, alam din natin na binobomba sila ng mga water cannons. At yung iba pa, they rammed the boats of the fisher folk. Kaya yung psychological trauma na nakuha ng mga mangisda, ang takot na nararamdaman nila, ayaw na nilang mangisda sa West Philippine Sea. Panawagan ng People's Development Institute at bigkis ng mangingisda,
isang whole-of-government approach para matugunan ng lahat ng mga karapatan at pangangailangan nila at hindi naiipit ng politika. Ang panawagan nga nila at parati nilang sinasabi kahit sa Kongreso is to protect and defend their fishing rights. Quote-unquote on fishing rights. Kasi hindi lamang karapatan sa West Philippine Sea, kundi karapatan ng mga mangingisda na malayang makapangisda sa ating karagatan. They want to urge the Philippine government to look into their condition and make a distinct, separate, and specific fishers program. Kinakailangan, ang tingin ko, tignan sila as a separate sector. Hindi sila magsasaka, mangingisda sila. Panawagan din ng grupo na maipasa ang isang Magna Carta para sa mga mangingisda para matiyak ang mga benepisyo nila at matulungang maiahon sila sa hirap. Bureau of Immigration makatanggap ng 50 million pesos mula sa PAGCOR. Bakit kaya? Susunod yan sa agenda. This program is brought to you by Isa pang traffic check ngayong Tuesday rush hour. Sa EDSA White Plains, moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Bukod kay dating Customs Chief Bienvenido Rubio, 5 pa raw ang sinibak ni PBBM sa ahensya. Bagamat hindi pinangalanan ng Malacanang, may tinanggal daw na collector, deputy commissioner at director alinsunod sa performance review ng Pangulo. Tikom din ang palasyo nang tanungin kung bakit tinanggal si Rubio. Katulad ng ating sinasabi, ang Pangulo ang nais po talaga ay makapagbigay ng mas magandang serbisyo ang bawat heads of agencies, ang bawat leader na nasasakupan ng ating Pangulo. Hindi po natin masasabi yan at kung ano man po ang naging dahilan ng ating Pangulo, malamang po ito'y patungkol pa rin para sa ikagaganda ng serbisyo sa taong bayan. Si dating NDRRMC Executive Director Ariel Nepomuceno ang pumalit kay Rubio. Pagkakalooban ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ng 50 million pesos ang Bureau of Immigration para sa deportation ng nahuling foreign illegal POGO workers. Sa ilalim ng kasunduan ng mga ahensya, hahatiin sa 2 tranches ang pera. Sa gitna pa rin ito ng overcrowding sa detention facility ng BI dahil sa serye ng operasyon matapos ilunsad ang POGO crackdown. Sa huling update mula sa PAOK, nasa 10,000 foreign nationals pa na sangkot sa POGO ang nananatili sa bansa.
At last, opisyal nang ipinroklama ng City Board of Canvassers bilang Marikina 1st District Representative si Marcy Teodoro. Kasunod yan ng inilabas na Certificate of Finality ng COMELEC Anbang kaninang umaga na ipinag-uutos ang kanyang proklamasyon. Naging mainit ang eksena sa local COMELEC office ng Marikina kanina matapos umanong harangin ang proklamasyon ni Teodoro. Paliwanag ni Chairman George Garcia, kinailangan pang sundin ng City Board of Canvassers ang procedural rules para maituring na legal binding o legally binding ang proclamation. Sa isang text message naman sa Bilyonaryo News Channel, kinumpirma ni former Senator Coco Pimentel na nagsumite na siya ng isang petisyon sa Supreme Court na humahamon sa desisyon ng poll body. Target, palakasin ng Leyte LGU ang turismo sa probinsya. At sa harap ng issue ng San Juanico Bridge, tinatrabaho nila ngayon ang air and sea travel. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon. Tuloy lang ang one-way traffic scheme kada 15 minuto sa San Juanico Bridge. Nang madatna ng news team, kitang mabagal ang takbo sa tulay at bawal pa rin ang mabibigat na mga truck. Ayon sa Office of Civil Defense, malaking bagay na maraming truck at sasakyang may dalang essential goods ang nakakatawid na sa pagitan ng Samar at Leyte sa pamamagitan ng kanilang libreng sakay sa Roro. We also have 41 fuel tankers who availed of the service. That's a total of 403 na yung talagang heavy trucks, no, yung hindi natin mapapatawid talaga sa San Juanico, and problematic yung kanilang goods dahil either hindi ito masasalin or perishable yung goods, no. Pinagpapaliwanag na din ng OCD ang DPWH para malaman kung ano na ang pinal na plano sa rehabilitasyon ng tulay. At dahil tumataas na ang bilang ng mga turistang pumapasok sa Leyte, pinag-aaralan na rin ng OCD na isama rin sa libreng sakay ng Roro ang tourist vehicles. Perhaps after nating kumbaga medyo ma-normalize na itong logistics side, we can now focus our attention dito sa ating mga turista. Ang ilang airline gaya ng AirAsia Philippines patuloy ang pakikipag-ugnayan sa local government ng Leyte para maengganyo ang mga turista sa lalawigan. Ayon kay AirAsia Philippines spokesperson Steve Dailisan, karamihan kasi ng kanilang mga bumabiyahe ay Gen Zs at Millennials na namamasyal sa probinsya. Sa amin po, we are very much open to partnering with the local government if it means extending a certain or exploring certain rates to boost further yung tourism sa Tacloban other than the ones that we normally have. Like say for example yung double-digit promo namin or yung aming piso sale. Sa ngayon, ongoing ang promo fares ng AirAsia Philippines papuntang Tacloban, gaya ng 516 pesos one-way base fare na hanggang July 3, na ang booking ay para sa mga biyahe from July 2025 to March 2026. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Bilyonaryo News Channel. Crash landing on new star Yun Bin, landing soon in Manila. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa Elliptical Road sa Quezon City. Light to moderate ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Light naman ang kabilang lane. Nadagdagan pa ang kasangga ng Pilipinas sa laban nito sa West Philippine Sea. Kasunod yan ng kasunduan sa bansang Lithuania.
Ang detalye sa agenda report ni Francis Polve. May isa na namang kakampi ang Pilipinas sa sigalot sa laot. Ito ang inihayag ni Lithuanian Defense Minister Dovilja Sakaliane sa unang pagbisita sa bansa ngayong Lunes. Nilagdaan nila ang isang Memorandum of Understanding on Defense Cooperation ngayong taon. Pero tututukan din ng alyansa ng dalawang bansa ang cybersecurity, defense industry, munitions production cooperation, pagharap sa hybrid threats at maritime security. It's really an honor and pleasure to be here because today marks a historic occasion as I am the first Minister of Defense of Lithuania to visit the Republic of the Philippines. The first visit, but really most hopefully not the last one. And this visit is a clear sign of our deepening commitment to our bilateral and Indo-Pacific security cooperation. Ang Lithuania ay isa sa mga bansang sumusuporta sa 2016 Arbitral Award at kaisa sa laban kontra sa harassment ng China sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. One of the topics of common interest is maritime security, including challenges related to shadow fleets, Russian and Chinese, that are operating in your waters and in our waters, as I said, applying very similar approaches, and protection of our critical underwater infrastructure. Mananatili si Sakaliane sa bansa hanggang sa Huwebes. This visit is one of the outcomes of the extra-regional partnerships that smaller countries in particular, like the Philippines and Lithuania, need to build because we see common threats, common challenges, not only of threat actors, but also of situational considerations. There is also a lot to learn from in Lithuania in technology, in resilience, as the extensive topics that were stated by Her Excellency the Minister earlier. And we look forward to deepening our ties with Lithuania. Bukod naman sa mas lumalakas na kooperasyon sa Japan, matatag din ang alyansa sa Amerika. Kaya naman bukas daw ang bansa sa plano ng US lawmakers na magtayo ng ammunition production and storage facility sa dating American Naval Base sa Subic. Any production dito na makakatulong sa technological transfer, empleo, revenue, dito nga gagawin is welcome. Wala pa daw formal na proposal na nakikita dito ang kalihim. Pero magiging beneficial daw ito pag natuloy sa Pilipinas at sa buong Indo-Pacific region. Para sa agenda, Francis Polve, Billionaire News Channel. Karaniwang nabubulok lang ang mga luma at wrecked cars sa mga junkyard. Pero sa Naik, Cavite, meron silang greener goodbye. Dahil yan sa team-up ng Toyota Motor Philippines at Standard Insurance. Ang detalye sa agenda report ng ating mobility correspondent, G. Baroga. Circular economy. Maaaring isa lang itong buzzword, pero para sa Toyota at Standard Insurance, isa itong seryosong misyon na may real-world impact. Ipinakita ng billionaire-led companies ang pangalawang end-of-life vehicle facility sa bansa, kung saan ang bawat parte ng mga di na magamit na sasakyan ay nabibigyan ng second life. Nasa likod ng green push na ito ang bilyonaryong si Ernesto Etchaus, chairman ng Standard Insurance Group na siya ring pollution control officer on-site. Dito sa isang ELV o end-of-life vehicle facility sa Naik, Cavite, ang mga luma at total wreck na sasakyan ay hindi basta-basta tinatapon. Dinadala sila dito para i-dismantle, tanggalin ang mga masasamang fluid at i-recycle. At ang lahat ng ito ay para sa kalikasan. Sa ngayon, karamihan sa mga dumadating na sasakyan sa planta ay gas o diesel-powered. Pero unti-unti na ring dumadami ang mga hybrid vehicle. We're able to repair the hybrid vehicles. So it's not difficult to repair, but it could be in a situation by which it's non-repairable, then we have to recycle them. So the most important thing is how do we dispose of the batteries. Tricky puzzle pa rin ang batteries, lalo na yung big at high voltage na meron sa mga EV. Di tulad ng regular batteries, wala pang standard disposal points ang mga ito sa bansa. At dyan pumapasok ang global expertise ng Toyota.
We provide some technical guidance wherein we share best practices from the different global dismantlers. We check to ensure that they're compliant in terms of environmental, operational, as well as safety standard. Isa sa mga pinaka-in-demand na parte ang makina at sa ngayon, Standard Insurance ang biggest seller ng second-hand engines sa Pilipinas. A lot of buyers, bulk buyers come to us. They buy in bulk and then in turn they distribute it, no, in different areas, no, not only in Banaue but in other major provinces like in Mindanao, in the Visayas, or even in Central Luzon. That also holds true for body panels like door panels and so on. Pati metal at plastic, hindi sinasayang. Pinapadala ang mga ito sa mga recycler at ayon sa Toyota, ang ilang parts ay nagagamit pa para sa pagsasaayos ng ibang mga sasakyan. Ang resulta, mas murang repair cost at mas matagal na buhay para sa mga sasakyan. We are professionalizing how we dismantle the vehicles, ensuring that everyone is safe, not only the one dismantling, but also the people around, and ensuring that all parts, whatever it is, will be in accordance with how we protect the environment. Bahagi ito ng Environmental Challenge 2015 ng Toyota, kung saan isang parte ay ang pagbuo ng recycling-based society globally. Isa lang ang naik sa 100 ELV centers in partnership with Toyota sa buong mundo. Dito sa Pilipinas, ito na ang pangalawa, matapos ang unang facility sa Mexico, Pampanga. Maaaring narating na ng iyong sasakyan ang end of life nito. Pero hindi ibig sabihin ay wala na itong silbi. Dahil sa partnership na ito, ang End of Road ay isa ring panibagong simula. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionaire News Channel. Kung naghahanap ka ng mini Baguio at Batanes sa Visayas, Baybay City is the place to be. Ang mga tanawin at atraksyon sa lungsod. Sa Agenda Report ni Paulo Barcelon. Kung naghahanap ka ng lugar kung saan humahalik ang langit sa lupa, worry no more because Baybay City has that and more. Isa lamang ang Incredible Cafe sa mga sikat na kainan sa lungsod kung saan pwede mong sabayan ng mainit na kape at almusal ang view ng mga ulap na tila humahalik sa bundok. Long before, nakikita na ng mga locals dito that we have a beautiful area here on which we can see the Sea of Clouds. However, we do not have yet these establishments that we are in right now, like Incredible Cafe and Sky Cafe. And so, through the help of our local government unit and of course our Baybay Tourism, they were able to tap and coordinate on as to what can we do for the place. At kung magutom ka naman pagkatapos umakyat, diretso ka sa boardwalk dahil masarap ang chicken barbecue at pansit with a view of the sea. Pero higit pa sa food trip ang bentahe ng Baybay City pagdating sa turismo. Kilala rin sila sa kanilang kamote at jackfruit chips na bukod sa healthy na, tumutulong pa sa mga magsasaka. Sa kamote, we were able to produce according to the demand. Pero itong jackfruit, hindi namin kaya yung demand, no? Masyadong mataas. So, hindi dahil sa demand, saka may off-season kasi ang langka. Marami ring magagandang simbahan sa Baybay para sa mga mahilig pumunta at magnilay-nilay. At pagkatapos ng mahabang araw, tanawin ang buong lungsod sa Lintaon Peak kung saan makikita sa tuktok ang Baybay City. May 16,000 blooms din sa Lintaon Peak. Perfect para sa Instagram at para na rin sa memories, papasolo ka man or with your travel buddies. Kung ikukumpara sa ibang mga probinsya dito sa Visayas, ang Leyte halos bago pa lamang sa pandinig ng mga turista. Pero asahan daw na sa mga susunod na taon, mas lalo nilang palalakasin ang kanilang infrastruktura, gayon din ang pag-promote para naman mas marami pang tao ang makapagsabing, "See you Leyte." Mula rito sa lungsod ng Baybay, Paulo Barcelon, Billionaire News Channel. Captain Rhee is landing in Manila. For the first time, bibisita sa bansa ang South Korean actor na si Yoon Bin. Para ito sa exclusive meet and greet sa Soler sa August 8. May paraffol ang resort buong July para sa tsansang makitang aktor in real life. For an entry, kailangan lang ng
Single purchase sa mga bar at restaurant ng Soler worth 2,000 pesos. Sumikat si Yoon Bin sa superhit drama na Crash Landing on You. Bumida rin siya sa iba pang mga serye tulad ng Secret Garden at Memories of the Alhambra. Ikaw, ano naman? Hello, I'm back. Huwag kayong demanding, isang araw lang. Ay, hindi pala, 3 araw ako na wala. Hindi, tsaka hindi kita matagal-tagal na kita hindi nakita. Because Wala din ako nung wala ka Friday. din. Oo. Ano naman yung himala mo? Himala nagkasakit ko. ka. Hindi. Ano? Ay, oo nga Oo. pala. Oo nga pala. Nag-birthday si Pinky. Ay, hindi rin. Ano ba nangyayari? Nawawala na ako sa Karina, sarili are you ko. here? No, not really. I got sick. So, nasama yung aking mga brain cells. Tsaka yung gamot ko nakakaantok. Oo, may mga ganyan talaga. Hindi, Friday, I was absent because I received an award, di ba, no Friday. yeah. Yes, tapos ikaw din, nag-receive ka Top-notch. din ng award. Oo, di ba? naka-receive. Award-winning eh. Oo nga Kaya pala. matagal-tagal tayo hindi nagkita. Si Willard, Ang medyo naulila. sawa na kami sa isa't isa. At naulila din siya talaga, tama. Oo nga. Oy, congrats, sis. Hindi ko alam Congratulations yan. to you too. Oo nga. Huwag na natin banggitin yung mga kung ano-ano pa. Teka muna, nanonood ka ba ng Korean teleserye? Hindi talaga, sorry. Oo. Ako din, hindi. Hindi rin Natatakot din ako dahil pag sinimulan ko, baka ma-addict ako at hindi na ako magtatrabaho. Talaga ba? I would love to be addicted. Kaya lang hindi ko talaga, ewan ko, kayo Hindi mo magagalit sa akin, ha? Pero ang kilala ko lang si Gong Yoo, yung pinakamatanda sa kanilang lahat. Squid Games. Okay. Squid Games. Really nice. Yung Crash Landing on You, tagal na yun, ha? Hindi rin ako Hindi mo rin updated dyan. alam. Oo, pero hindi kami makarelate po lahat. Kaya Pero nga eh. welcome to the Philippines. Yoon Bin. Yeah, you're a big ang daming star. nagpapakamatay para dyan. Very big star. And, uwi na tayo. Uwi na tayo. See you later. See you later. Mga pauso ni Paolo. Alright, yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman po, si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.